So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Malamang si Sara Duterte din magtatago dyan. Di ba siya nga isang kaibigan? Sulat-sulat siya ng libro isang kaibigan. O, di siya yun. Isang kaibigan. Ito po ang bagong balita. Mukhang umubra ang mga yakap at pagkapit-tuko ni Zulaika Lopez kay Sara Duterte. Mukhang makapagtago na sa safe house si Zulaika Lopez. Kung may safe house, I mean, I don't know kung may safe house. Bakit? Because as of kanina, 6:25 p.m., ano hong nangyari? House panel orders release of OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Yun ang tindi Mukhang may something na naganap. Hindi natin alam kung bakit umabot sa ganitong punto. Kasi from what we understand during, sometime last week, from what we understand is i-extend yung kanyang contempt order ng 10 days, di ba? At kapag siya ay nabigyan na ng clearance, siya po ay dediretso sa Women's Correctional. But something must have happened because hindi na siya pupunta sa correctional. In fact, nag-utos po ang Committee on Good Government na palayain na si Zulaika Lopez. Nakagulat to. Alam niyo kung bakit? Ba't kaya hindi na-renew? Hindi pa naman tapos yung proceedings. Ba't kaya hindi na-renew? Ba't kaya hinayaan siyang umuwi at hindi na siya i-detain? That's a good question, ano? Ano kaya ang iniiwasan ng ating House of Representatives at ng Committee on Good Government kung bakit hinayaan nilang umuwi sa bahay? Actually, hindi ko alam kung sa bahay uuwi. Pero, mayroong mga, ewan ko. Kayo ba, tingin nyo ba sa bahay uuwi? Ang tanong, kaninong bahay? But anyway, we don't really care kung ano man yung relasyon nilang dalawa. Pero ang akin, mga kotsero, as usual, meron pa rin po kasi mga katanungan na hindi po nasasagot. So, ano po nangyari? According po sa release order, 19 Congress release order. Basahin natin ng isa-isa. In view of the undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Zulaika Lopez after a medical examination has been conducted on her. Sino nag-utos? Si Representative Joel Archua, Committee on Good Government and Public Accountability, yung chairperson ng komite. Pinayagan siyang umuwi in view of attending all hearings. Tingin nyo ba attend pa yan? Baka mag-alahari Roque yan. Hindi nyo na mahanap. Pero ito, si Zulaika Lopez, ano ngayon mangyayari dito? Tingin nyo ba attend pa ba ng hearing to? Hindi natin na hearing yan. Consider her gone. Nag-file na nga siya ng extended leave. Nagsabi na siya kay Sara na hindi na siya papasok sa work. Yun yung sinabi. Extended leave lang. Pero hindi naman natin alam kung nag-resign. Although may mga bali-balita nung una na gusto na raw mag-resign. But, ang kwento naman ng iba, ang kwento ni Sara Duterte kanina, extended leave lang daw. Saan niya sinabi yan? Dito. Ayan, ngiting tagumpay si Sara. Ngiting tagumpay! Di ba? Happy siya Nakuha niya yung gusto niya Ganyan talaga ang Duterte. Walang batas-batas. Kaming masusunod. So, ano na mangyayari? Ngiting tagumpay si Sara. Panoorin natin. Nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So, thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. So, sabihin, yung isa, malamang sa malamang, yun si Gina Acosta. Kasi diba dalawa sila nasa hospital? Si Gina Acosta, walang contempt yun. Wala siyang contempt order. At, ayun. Dahil wala siyang contempt order, o di, anytime pwede siyang umuwi. Basta i-discharge siya, uuwi siya. Lang contempt Okay lang yun. Oo. Pero syempre, makikita niya pa ba si Gina Acosta? Hindi na. Hindi niya na makikita si Gina Acosta ulit hanggat hindi magpa-file ng kaso. Unless pilitin ni Sara Duterte na pumunta kayo, sasamahan ko kayo sa hearing, etc. etc. Yun, pwede. Lulusot yun. Pero, yung sila lang, wala. Hindi na pupunta yan. Magsi-safe house na yan. Pag hindi ako naniniwalang bahay ng kaibigan yan. Ba't wala bang pamilya si Gina Acosta? Wala ba siyang pamilya? May pamilya yun. Hindi lang siya uuwi sa kanyang unregistered address. Uuwi siya sa bahay ng isang tao na hindi alam ng mayorya or majority na connected sa kanya. Tatago na yan. Malamang si Sara Duterte din magtatago dyan. Di ba siya nga isang kaibigan?
Sulat-sulat siya ng libro isang kaibigan. O, di siya yun. Isang kaibigan. Tatago sa safe house niya, nagkakahalaga ng 16 million per quarter. Tuloy natin. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit daw po lumipat ng hospital? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat. Nag-aantay siya na kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zalaika Lopez, dapat po matatapos yung today. Ano pong balitan? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may get your reaction sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumala text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or stop? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede daw... Nakakatawa yung sinasabi niyang crisis. Because, alam niyo mga kutsero, yung crisis na yan, crisis na sinasabi niya, self-inflicted. Ibig sabihin, ginawa nila sa sarili nila. Hindi naman naaabot sa ganitong punto kung hindi niya pinagpilitan yung sarili niya sa House of Representatives. Ito yung sinasabi niya na crisis, it's not a crisis. Hindi ho yung crisis. Ang crisis yung mga bagay na wala kang magawa. Itong ginawa niya sa sarili. Anong unforeseen dyan? Anong unpredictable dyan? Anong unpredictable injury? Wala. Lahat yan kagagawan nitong babaeng to. Lahat yan kagagawa nun. Hindi yan crisis. It is a self-inflicted injury. Crisis. Tigilan nyo kami. Kasalanan nyo yan mga nangyayari sa inyo. Pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lang. Cleared na ang media from Zulaika Lopez at saka Gina Acosta na iwanan na sila? Ha? Bakit? Ha? Wait, ano? Ano daw? Wait. Sino kayo para magbigay ng clearance sa media? Unang-una, hindi naman kayo pinrotektahan ng media. Nandiyan ang media para magbalita. Anong paki nila sa inyo? Walang paki sa inyo ang media. Nandiyan sila para magbalita, makakuha ng scoop. Hindi sila nandiyan para magbantay sa inyo. Trabaho nila yan. Kasi kung wala silang scoop, wala silang sahod. Anong cleared? Cleared na kayong umalis, ha? Empleyado niyo yung mga yan. Talaga si Sara, patawa to Pwedeng komedyante to si Sara Labas sa today. Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today. Possible din po ma-discharge. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo? I'll have to run my... Mga kotsero, kailangan nilang sabihin na pinoprotektahan si Zulaika Lopez ng mga sibilyan para ipakita or at least the image,
the veneer of a legitimate threat. Yun eh. Yung kunyari merong banta talaga sa buhay niya. Kaya nga siya binabantayan ng press eh. Kasi may banta talaga sa buhay ni Zuleika Lopez. Kailangan talaga nilang sabihin ho yan para pagmukaing biktima sila. But no, ulitin ho natin mga kotsero, they are not victims. Hindi ho sila biktima. Sila ho ang agresor. Sila ho ang nanggulo. Sila ang hindi sumunod. Sila ang matigas ang ulo. At kung sino man ang deserve na ma-detain si Zuleika Lopez, kung pwede lang isama si Sara Duterte, sana sinama nila.